So, ngayon naman, dadako na tayo sa sentro ng gawain ito, which is the Word of God. So, nakahanda na ba yung mga lagayan natin dyan? So, kapag inanda natin yung lagayan natin, huwag nating hayaang meron pa yung laman. Kasi sabi nga, pag meron pa yung laman, parang ano lang yun, madadagdagan lang yun. Pero, hindi mo makukuha lahat. Kasi yung ibang ibibigay sa'yo, masasayang lang yun. So, sabi ni Pastor Ricky, kapag pupunta ka sa church, iwan mo muna yung problema mo sa bahay nyo. So, bakit ba iiwan yung problema sa bahay? Dapat dadalhin natin yung kay Lord. Kay Lord natin yung naiiyak. Pero sabi ni Pastor Ricky kasi, pagdala mo yung problema mo hanggang sa pagsamba kay Lord, nandun yung madidistract ka kasi may iniisip ka pa. So, ang gawin mo, iwan mo muna yung problema mo. Pagkatapos ng service, kunin mo lahat ng ibibigay ni Lord sa'yo. Kasi yun yung solusyon sa problema mo. Para paglabas mo ng pinto, andun yung meron ka ng lakas at alam mo na yung gagawin sa problema mo. So, ngayon, ihanda natin yung malalaki nating lagayan. Walang masasayang dapat So, settle down. Lahat ng cellphone, pakibitawan. Then, ang Word of God ay ihatid sa atin na ating sister, Michelle Ann Deloria. Amen. Napakaganda naman ng anong pambungad na ni Sister Julfa. Tama yun, no? Kasi kung may laman nga naman talaga, yung iba na hindi na ibibigay pa sana sa'yo ni Lord, ay hindi mo na makukuha. Kasi meron ka pang laman. So, kaya kailangan daw talaga, empty muna tayo ngayon para lahat na mapapakinggan natin, which lahat naman to galing kay Lord, ay makuha nating lahat at walang masasayang. Amen po ba? Yan. So, ngayon po, mapalad po ba ang bawat isa? Yan. Tignan mo nga muna yung katabi mo kasi baka hindi pa yan nag-aalmusal. At least, hindi pa man siya nakakapag-almusal, katulad ko, makita ka lang niya, busog na siya. Tama ba? Masaya na yung araw niya, 'di ba? Hindi na nakasumangot yung mukha niyan kasi nakita ka na niya. Tama. Yan. So, dapat ganun lang tayo kasi sabi nga, sobrang dami ng stress sa labas. 'Di ba? So, dapat dito sa tahanan ng Diyos, maramdaman natin yung pagmamahal at yung kaligayahan. So, yan naghahanda yung mga katabi nyo para makaupo dyan sa kinapwestuhan niya ngayon. So, pagpalain din natin siya. Kamustahin naman natin siya. Akbayan naman natin siya. 'Di ba? Kasi marami din niyang pinagdaanan sa isang buong linggo pero matagumpay niya yung napagdaanan. So, yan. Okay na ba kayo ng katabi nyo? Okay na ba? Nakamusta niyo na siya? Natap niyo na siya? So, kung okay na kayo ng katabi nyo, yung mga walang katabi, humanap mo na ng katabi. Char. Ayan, so, dahil okay na kayo ng mga katabi nyo, ngayon naman, ayan, makipagkamustahan naman tayo ngayon kay Lord. So, si Lord naman so yung katabi, nagkaroon na kayo ng time together, at mamaya paglabas, pwede ulit kayo magkamustahan. Ngayon is, ang kakamusta naman sa atin ngayon ay si Lord. Yan, so, alam ko na isang buong linggo, marami din tayong gustong sabihin kay Lord. Diba? Marami din tayong mga baon-baon para kay Lord. So, ngayon naman, ito na yung pagkakataon na yon na makipag-usap tayo kay God. So, wala munang ngayon, hindi muna natin kakausapin na yung katabi na natin, hindi na muna natin anuhin sila. Ang focus muna natin ngayon is si Lord na. Okay? So after ng service, magyakapan ulit kayo ng ating mga katabi. Yan. Para lahat tayo ay maramdaman na tayo ay isang buong pamilya. So, ngayon po, ang tema kasi natin ngayong Sunday ay ngayong buong month ng March ay patungkol po sa sino po nakakaalala ng tema natin for the whole month? Hala, grabe. Pero medyo maliit ang natitignan na lang nila dyan ay yung stillness. Ayan. Yan. So, yan po yung theme natin for the whole month. So, ang complete na tema po natin ay
the power of stillness in the wilderness when pursuing God's promises. So sa Tagalog po, ang kapangyarihan ng, ano yung stillness? Yan, pananatili or kumbaga pagiging kalmado, pagiging kalmado sa gitna ng wilderness, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng mga problema, habang sinusunod natin or habang nilalakaran natin yung kalooban ng Diyos. So, sige po, bago po tayo magsimula sa ating pananghalian, yan, tayo po muna ay yumuko at damhin natin yung presensya ng Diyos sa oras na ito. Amang Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila, niluluwalhati yung pangalan, Ama. Salamat, O Diyos, dahil sa kabila ng mga pagkakasala namin, mga pagkukulang namin, Lord, mga pinagdaanan namin sa isang buong linggo, Ama, sa lahat ng kabigatan, sa lahat ng pagsubok, Lord, nandito pa rin kami sa araw na ito, God. Totoo yung sinabi ng kanta, Panginoon, na because of your grace, Lord, because of your kindness, because of your favor, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, dahil sa katapatan mo, kami pa rin po ay naririto ngayon, God. Kung hindi dahil sa kabutihan mo, wala na kami dito ngayon, Lord. Hindi kami makakatayo, hindi kami makakalaban, Panginoon, kundi dahil sa'yo. Kaya salamat, Panginoon. Yun muna yung gusto naming sabihin sa'yo na salamat, Ama. Salamat sa kabutihan mo. At salamat din, Lord, dahil sa oras na ito, muli mo kaming bubusugin ng iyong mga salita na kung saan, Lord, yun yung magbibigay sa amin ng kapahingahan. Yun yung magbibigay sa amin ng pagiging kalmado, Lord, kahit nasa gitna ng aming mga problema, kahit sa gitna ng aming mga kabigatan, Lord. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga salita na napapakinggan namin sa oras na ito. Ama, ikaw lamang po ang mangusap sa bawat isa. Huwag mong hayaan, Lord, yung distractions ng paligid o yung mga alalahanin sa buhay, Lord, ay makadisturb sa amin ngayong oras na ito. Kundi tanging ikaw lamang, Ama, ang makaka-date namin sa oras na ito. It is a very special day. It is a very wonderful day, Panginoon, na makasama ka namin at makausap ka namin ngayon, God. Kaya ibibigay namin yung pinaka-the best na oras at pinaka-the best na puso para sa araw na ito, God. Salamat po. Hayaan mo, Lord, na maramdaman namin yung presensya mo sa oras na ito. Salamat po sa iyong papuri at pagsamba. Sa tayong pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Yes, yan. So, excited po ba tayo ngayon sa salita ng Diyos? Yan, kasi ito yung oras. Ito yung dahilan bakit tayo naparito, tama? 'Di ba? Yung maramdaman yung presensya ng Diyos at marinig yung mga gusto niyang sabihin sa atin ngayon. Kasi kung pumunta lang tayo dito kasi may maganda tayong sister, nako, madidistract tayo dyan, diba? So, ang focus talaga natin ngayon is si God. So, eto na po. So, the power of stillness in the wilderness. So, sabihin mo nga, kapangyarihan ng araw. Kapangyarihan ng pananatili or pagtitiwala sa Diyos. Yan. So, kapangyarihan ng pananatili sa Panginoon. So, eto ay pangatlong linggo na ng topic natin ngayon. So, siguro naman may mga natutunan na tayo, no? 'Di ba? Siguro naman na nakakain na ng ating puso't isipan na may mga times talaga na kailangan ko lang talagang maging kalmado. Kailangan ko lang yung hindi magpadaig sa kung ano yung nangyayari sa akin at nangyayari sa paligid natin. Tama. Yan. Kasi
sabi nga, dito daw sa mundo, sabi dito, all of us in this world may experience wilderness. 'Di ba? Lahat ng tao sa mundo, sa balat ng lupa, ay maaaring makaranas ng wilderness. Or yung, ano ba yung wilderness, ate? Pangatlong linggo na to Dapat ngayon, meron na tayong idea kung ano yung wilderness. So, lahat daw ng tao ay pwedeng dumaan dito. So, ibig sabihin, pag dumaraan ka sa pagsubok o sa wilderness, tao ka. Sabihin mo nga sa katabi mo muna, tao ka. Be proud. Diba? Tao ka. Normal ka. Tama ba? Normal ka. Yan. Bakit may question mark? Normal ka? Yan. Diba? Kasi lahat daw tayo ay dumaraan dito. So, ang sabi, ang wilderness daw is anything that seems barren. A place, or sa salita, ano yung barren? Parang tuyot. Ayan. Tuyot, parang kung sa, isa siyang lugar na, kunyari sa mga babae, siya ay hindi makapanganak. So, parang ito yung place na kung saan ang pangit ng sitwasyon. Ito yung place na kung saan yung parang yung purpose mo is hindi mo nagagawa. So it is a place where you see only emptiness. Di ba pag nasa disyerto ka, wala namang shopping mall dun Walang mall, walang tubig, walang TikTok, walang ML, di ba? Yung place na yon is wala yung mga pleasurable things na hinahanap mo. Yung place na yon is hindi yun yung normal na place, 'di ba, na gusto mo. So, ang nakikita mo lang is emptiness. Parang walang maganda sa sitwasyon na yun. Parang walang pag-asa. A place or a situation na ang madali mong nakikita ay hopelessness. Wala na akong pag-asa. Or hindi ito maganda. Ang pangit-pangit nito. Hindi yung katabi mo, yung sitwasyon. Okay? It is a place na para bang yung paghihintay mo ay walang katapusan. It is a place na parang nakastack up ka na lang. 'Di ba? Walang pagbabago, walang progress, wala kang nakikita na magandang nangyayari sa'yo. Or yung sa tingin mo na yung iba pinagpapala, ikaw ay pinagpapalo. 'Di ba? Parang feeling mo kung sino pa, sabi nga ng iba daw, kung sino pa daw yung parang siya pa yung napag-iiwanan. Oh, hindi tayo yun. Okay, hindi tayo iniwan. Yeah! 'Di ba? It is a place na kung saan akala mo ang tahimik ni Lord. 'Di ba? Yung parang place na parang hindi ko siya gano'n na sobrang nararamdaman. Ito yung place na kung saan yung promises ni God or yung presence niya parang hindi mo gano'n na napapansin. So, meron talagang ganitong season. Meron talagang ganitong panahon. 'Di ba? Hindi nga daw laging masikat ang araw There are times na dumidilim ang panahon. Tama. So, hindi rin laging malakas ka. Hindi rin laging matatag ka. Hindi rin laging puro lang biyaya. 'Di ba? Ito yung place na kung saan down na down ka. And you don't have anyone to go. Wala kang ibang matakbuhan. Wala kang ibang malapitan. So lahat tayo, sino yung hindi pa nakakaranas ng ganitong sitwasyon?
Hindi siya tao. Tama. Kasi lahat tayo nakaranas na nito. So ilang taon na po ba tayo ngayon? Ako, aminado ako, 30 years old na ako. Diba? Ilang taon na tayo dito sa mundo? Diba? Iba-iba. So, pero alam ko na kahit gaano pa tayo kabata or kahit gaano nakakatanda, marami na tayong pinagdaanan na ganitong sitwasyon. And yung feeling natin na wala na sigurong magbabago. Grabe naman. Ang nega mo naman, friend. Pero, dito sa story natin ngayon, sino yung familiar dun sa kwento ni Moises na nung nandun na sila, diba, ang dami na nilang pinagdaanan, parang 10 delubyo na yung pinagdaanan ng lugar nila, yung lugar na inalisan nila, diba, halo-halong delubyo na, lahat na ata ng hayop, diba, may palaka, may tipaklong, may mga kung ano, nung delubyo na yung pinagdaanan nila. Tapos, eto na yung time na nakalaya na sila doon. Tapos naglalakad na sila papunta sa promised land. Kaso, may kontrabida pa. Kaso meron pang harang. Kaso meron pang pagsubok. Ano yon? Sino yung nakakaalam na yon? Na nagpasaya-saya na nila. Naglalakad na sila. Lumaya na sila. Finally, this is it! After how many years ng pagdurusa nila, how many years ng paghihirap nila, ng pagkakaalipin nila doon sa lugar ng mga sumasakop sa kanila, nakalaya na sila. Pero, grabe no, hindi pa, kaya nga actually hindi ako nagiging masaya. Totoo lang hindi ako nagiging masaya hanggat hindi pa tapos. Kasi marami pang pwedeng mangyari. Tama. Yung feeling mo, akala mo, malapit ka na sa dulo, pero ako, subukan ko na hindi talaga ako pwede agad maging masaya hanggat hindi ko pa nararating yung dulo. Kasi pwede pang may challenges na nandoon. So kaya kailangan handa pa rin ako. Okay? So ayun na, nandun na sila. Tapos nakita nila, sumusunod yung kalaban. Wait lang, Lord, saglit. Diba akala ko, talo na sila. Akala ko pinalaya na kami. Akala ko magiging okay na yung sitwasyon. Pero bakit ano to? Ba't sumusunod na naman sila sa amin? Yung problema kasi minsan, hindi tayo basta-basta binibitawan. Tama. Yung temptation, yan, hindi tayo basta-basta tinitigilan yan. Yung pinagdadaanan natin, hindi yan agad-agad nawawala. Tama. May mga times, sabi ko nga, may aftershock pa yan. Diba? Pagkatapos ng malakas na anto yung earthquake, diba? Pagkatapos ng earthquake, hindi pa yan tapos. Pwede pa yan magkaroon ng landslide. Tama. Kasi nagkaroon ng pag-move So, pwede pa yung magkaroon ng landslide. Yun yung mga aftershock. Pagkatapos ng dun sa ocean, mag-create pa yan ng tsunami. Ano yung mas nakakatakot? Yung aftershock. Ganon din sa problema. Ganon din sa pagiging Kristiyano. Ganon din sa buhay natin ngayon. Hindi ibig sabihin na nakaalis ka na, or nabitawan mo na, or is magiging kampante ka na. Kasi marami pa tayong pagdadaanan bago natin marating yung dulo. So, ganun din yung nangyari sa mga Israelita. Nakakalaya na sila, unti-unti, humabol yung kalaban. Siyempre, sa mga kontrabida nga hindi papatalo yung, diba? Kontrabida. May huling atake pa yan. Tama? So, ang nangyari, habang hinahabol sila ng kalaban, nandun naman yung dead end. Ano yung humarang sa kanila? Dagat. Wait lang, Lord, hindi naman to, parang may mali.
Diba? Hinahabol lang ako ng kalaban, ng problema ko, ng pagsubok ko, ng temptation ko. Ngayon, papalayo ako sa Kanya. Pero bakit ganun? May harang. Bakit ganun, Lord? Parang wala na akong madadaanan. Parang wala nang solusyon. Harap, likod, all around me, parang wait lang. Diba, saan pa ako pupunta? Ano pang gagawin ko? At sino ang tatakbuhan ko? So, pareho tayo ng pinagdadaanan sa pinagdaanan ng mga tao ng Diyos, ng mga bayan ng Diyos. Diba, na parang gano'n na yung sitwasyon nila. Hindi ko siguro kung tayo yung nasa sitwasyon nila, hindi rin, parang maghahati din yung puso natin. Ano ba to? Inalis mo kami dito, tapos dinala mo lang pala kami sa mas mahirap na sitwasyon. Pero, anong kayang ginawang solusyon ng Diyos? Diba? Sabi ng mga tao kay Moises, Moises, nilabas mo kami sa lugar na yon para dalhin dito sa lugar na ito at dito mamatay. Parang sabi siguro nila, nilipat mo lang kami ng libingan. Tama. Yun na yung takbo ng isip nila. Nilipat mo lang kami ng libingan, Moises eh. At least doon, buhay kami. At least doon, nakakakain kami. 'Di ba? Kaya minsan, ayaw umalis sa unang sitwasyon. Kasi, at least daw doon may pagpapala. Konti. 'Di ba? Kaya sa pag umalis ka, marami ka pa rin daw pagdadaanan, pero hindi. Kasi, nung time na umalis sila, dun lang talaga nila totoong nakilala ang Diyos. So, eto na. Sabi dito sa Exodus 14. Exodus 13 muna tayo. Exodus 13:30. Exodus 14, verse 13. Yan pala. Exodus 14, verse 13. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, umanatag lamang kayo. So yun yung sinabi ni Moises dun sa mga tao na sobrang takot, nawawala ng pag-asa, gusto nang sumuko, at nagdududa na sa Panginoon. 'Di ba? So pag nandun ka tayo sa ganong sitwasyon, talaga namang magdududa tayo. Tama. Pero sabi ng Diyos na huwag tayong matakot. So, ang nung ginawa niya, dun sa parang imposible, dun niya ginawa yung kanyang kapangyarihan. Dun sa parang akala mo wala nang magagawa ang Diyos, dun sa sitwasyon na akala mo, mas madali na lang sumuko kesa lumaban, dun may gagawin ang Diyos. Kasi sabi nga, hanggat lumalaban ka pa, hindi mo totally mararanasan yung lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi, hindi daw kikilos ang Diyos pag lumalaban ka pa ng parang ginagawa mo pa siya sa sarili mong paraan. Pag gumagawa ka pa ayon sa kakayanan mo, sa lakas mo, sa paraan mo, sabi nga ni Kuya Arman ba yun, or ni Kuya Arnel, pag meron daw isang taong nalulunod, anong dapat mong gawin? Kasi, ayan, may nalulunod dyan. Hindi na lang dyan, baka may magalit. Yan. For example, dito na lang. Kasi yung pagtuturo ko minsan may tinatamaan eh. Kaya dito na lang sa gitna. Yan. For example, may nalulunod dyan sa gitna. Siyempre, di ba, pag nalulunod siya, anong ginagawa niya? Inaano niya yung lakas niya, yung persa niya. Nagpapanik siya. Pag tinulungan mo siya, habang nagpapanik siya, anong mangyayari? Dalawa kayong malulunod. Or ang mangyayari, yung iba ang sinabi nun, tinulungan mo siya, ikaw iniligtas mo siya, ikaw naman yung nalunod. Tama yon.
Kasi may mga times na ganun yung nangyayari. Kaya pagka malakas pa siya, habang nalulunod siya, sabi dun sa kwento, di ba, na yung lifeguard, hinayaan niya muna na mawala ng manghina muna. Nahayaan muna nung taong nalulunod na mag-ano lang muna siya. Kumalma, manghina, 'di ba? Until akala ng mga tao, sabi, bakit anong ginagawa nitong lifeguard na to? Hindi niya agad tinutulungan yung taong nalulunod. Pero alam ng lifeguard kung kailan siya kikilos. Alam ng Panginoon kung kailan siya kikilos. Alam ng Diyos kung kailan niya ipapakita yung pagtulong niya sa'yo. Dun sa panahon na wala ng ibang makakatulong sa'yo. Dun sa panahon na parang wala ng solusyon. Nung kumakalma na yung taong nalulunod, that's the time na tumalon yung lifeguard at niligtas siya. Kasi may mga times sa buhay natin na yun lang talaga yung kailangan nating gawin. Ang kumalma. So, sabi dito, life will never be easy. Hindi nga daw magiging madali ang panahon at ang sitwasyon. Hindi daw talaga magiging madali maging isang Kristiyano. Tama. Kasi sobrang daming options. Sobrang daming pagpipilian. Yung pag-upo nyo pala ngayon, hindi na yan madali. Tama? O, di ba? Hindi daw madali. Yung pag-upo nyo ngayon at pakikinig ng salita ng Diyos, hindi yan madali. Yung manatiling gising habang nakikinig, 'di ba? Yung manatiling attentive ka, hindi yan madali. Pero yun yung dapat nating gawin. And mag-iiwan ako ng 3 L na dapat dapat nating gawin para tayo ay maging panatag. Para tayo maging still. Alam niyo yung still waters, diba? Ganon yung gusto sa atin ng Diyos. Yung unang L. Ano daw yung unang L? Listen. Hindi yan kanta, okay? Kaya kailangan kong panatiliin kayong gising eh. Okay? First letter, listen. Napakahirap makinig pag marami kang pinagdadaanan. Napakahirap makinig pag marami kang iniisip at marami kang distraction. Tama. Alam mo yung, may bayarin nga pala si ganito, tapos lista ka na naman. May bayarin nga pala si ganito. Alam mo yung usapan namin sa work, wala pa po yung sahod, pero nakalista na po kung saan siya mapupunta. Tapos pag kinompute mo yung matitira, kulang pa. Diba? Napakahirap makinig pag sobrang punong-puno ka na ng pakautangan daw. Kasi, 'di ba, parang yung focus natin, dun talaga tayo nahihirapan makinig. So, sabi daw, para manatili tayong kalmado, kanina pag-agising ko, late talaga ako na pero sabi sa akin ni God, dahil kailangan mong in character yung preaching mo na maging kalmado. So, ganun din muna yung pinagawa niya sa akin. Kailangan ko munang kumalma. Wait lang. Kalma. Hinga. Diba? Kailangan mong makinig. Bakit? Bakit napaka-importante na makinig ka pag marami kang pinagdadaanan? Kasi dun ka lang talaga totoong
Doon mo lang maririnig yung tama mong gagawin. 'Di ba? Yung direction ni God, doon mo lang siya totally maririnig Siyempre, pag nakikinig ka. 'Di ba? Kasi sa dami ng voices na dapat mong unahin, dapat mong gawin, lalo na sa mga estudyante. Tama. Ang daming gustong gawin ni teacher. Ilang subjects sila? 'Di ba? Tapos lahat sila may project kasi pag wala kang project, hindi ka magaling na teacher. Ay, joke lang. Hindi naman, joke lang. Pero parang minsan may competition sa mga teacher na parang may project sa ganitong subject, kailangan meron din ako. So, ang nangyari, ang dami na nila. Ganon din sa mga kanatayan, 'di ba? Parang ang dami mong kailangan gawin at unahin. Lahat sila sabay-sabay. Lahat sila may deadline. Pero ang una mo lang munang dapat gawin ay manahimik at makinig. Upo ka muna saglit. Magkape ka muna. Ano daw yung ibig sabihin ng kape? Kausapin ang Panginoon everyday. Ulit, ano ibig sabihin ng magkape ka muna? Kausapin ang Panginoon everyday. Magkape muna tayo, which is minsan nakakalimutan na natin. Tama. Pagkabangon, cellphone. Pagkabangon, chismis. Pagkabangon, ligo. Diba? Wala na talagang usap kay Lord. So, yun yung una. Kahit gaano kahirap, sabi nga, dapat, sino yung may rules na dito? Pagkagising ko sa umaga, ang una kong kakausapin ay si Lord. Dapat ganun muna yung number 1 rule natin. Kahit gaano tayo kabisi, kahit gaano tayo nagmamadali, pagising mo, ang usapan nyo 8:00, pagkagising mo 7:59. At least, hindi 8. Diba? Kagising ka 7:59. Saglit lang habang kahit mag-ilang minute ka munang kausapin si Lord. Kasi dun mo lang, sa moment na yon, maririnig kung ano yung unang dapat mong gawin. And yung grace naman ni Lord, yung magsusustain sa'yo. Pag ginawa mo yung dapat mong gawin. Okay, next. Next na L. Ano kaya yung next na L? Lay down. Ano sabi mo? Okay, actions kasi to. Actions na dapat mong gawin. So, L, listen. Pangalawa, lay down. Bakit lay down? Matulog ulit? Ganon? Lay down kasi you can't really do it all at the same time. Meron ba namang tao na kumakain sa loob ng CR? 'Di ba? yung nagbabawas ka, at the same time, kumakain ka rin, hindi mo siya may enjoy. Tama. 'Di ba? Unless, ginagawa mong magtago sa CR para makakain. 'Di ba? Tama daw. Nagkaroon pa sila ng idea. Diba? Ay, pwede pala yun. Kumain na lang sa CR nung paborito kong pagkain. Diba? Para walang hihingi sa akin. Ganon. Diba? So, lay down. Kailangan mong i-prioritize yung una. Ano yung pinakamahalaga? Tapos, saka ka magbaba ng mga hindi saka mo siya i-organize. 'Di ba? Saka mo siya gawin, ano ba yung ito, ano ba dapat? Kumbaga mag-ano ka muna ng sarili mo, kalmahan mo, tapos mag-prioritize ka, mag-lay down ka. Hindi naman sabi kasi ni Lord na i-yes mo lahat, kasi isa lang ang katawan mo. Tama. Hindi rin naman sinabi ni Lord na kalabanin mo yung nandito sa harap at kalabanin mo yung nasa likod at kalabanin mo yung nasa harap.
sinasabi niya sa'yo na mag-lay down kasi tutulungan ka naman niya para magawa at matapos yung dapat mong gawin. Para matalo yung mga kalaban at problema na nasa harap mo. So kahit gaano man kahirap magbawas ng mga problema, kasi minsan, alam mo ang problema, kahit hindi pa problema, pinoproblema na. Tama. At yung problema mo ng nakaraan, hanggang ngayon, dala-dala mo pa. Parang yung sinabi ko hindi na ako mag-mention, yung couple na this week lang, inano ko sila, sabi ko, hindi na to tama. Pumasok kayo sa kwarto, ayaw pumasok ng babae. Hindi, kinaladkad ko sa kwarto. Amazona tayo. So, nakaladkad ko siya. Sabi ko, umupo kayong dalawa, mag-usap tayo. Hindi ko gawain na makihimaso. Kasi hindi ko talaga forte yun Kasi mas gusto ko, syempre kayo lang naman nakakaalam ng buong story So, kayo lang dapat yung umaano niya. Pero since hindi na nga nila ma-settle, so nandun si ate mo, Deborah, para gumawa ng So, Deborah talaga, hindi ko masyano yan, pero parang ganun na nga, char. So, sabi ko, dun ko na kasi meron silang mga dati pang problema, yung mga noon-noon pa nila. Hanggang sa, simula pa siguro na nagliligawan sila, hanggang sa nanganak si ganito yung ginawa mo sa akin, habang ganito, ganyan, ikaw nga, ganyan ka din, ganito, ganyan, hanggang yung past nila, pinoproblema pa rin nila. Kaya hanggang sa present nila, hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila maging maayos. Kasi ang dami nilang dala-dala. Yan, sabi ko, may problema kayo noon na yun hindi nyo na yun mababago. Hindi ba pwedeng yung ngayon na lang, yung ayusin natin? Diba? Kasi, yung ngayon nga ngayon pa lang, pinoproblema mo na yung nakaraan. So, ang dami mong dala-dala. So, hindi ka talaga magiging kalmado. Hindi ka talaga, diba, makakausad. Hindi ka rin makakagawa ng tama. Kasi ang dami mong dala-dala. So, yun yung pangalawa, lay down. Bitawan mo na yung mga dapat mong bitawan. At i-prioritize mo yung mga dapat mong gawin at unahin. Pag nagawa mo na yon, ang Diyos ang bahala sa iba. 'Di ba? Kasi ilan lang ba yung kamay natin? Ilan lang ba yung kakayanan natin? Very limited. Pero ang sinasabi sa atin ng Diyos, alam yun ng Diyos hindi mo naman talaga magagawa lahat. Pero unahin mo lang kung ano yung dapat. At ako na yung sa iba. So, mahirap tong gawin kasi minsan, gusto natin makuha lahat. Gusto natin gawin lahat. Gusto natin hakbangan lahat. 'Di ba? Sikapin lahat. Kahit ako nung time na sabi ko, Lord, tumatanda na ako, Lord. Wala pa rin akong ipon, wala pa rin akong ganito, ganyan. May mga times na ko din yung iba ko na sabi ko, hala, grabe, ilang taon pa lang sila pero ganito na, ganyan. So, dumating din ako sa point na parang gusto kong doblehin yung oras ko para lang makaipon. Totoo yun. Dumating sa point na parang gusto ko, kailangan ganito, kailangan ganyan. Kailangan ganito kasi hindi na ako bumabata. Mukha lang akong bata pero hindi na ako bata. Char, joke lang. Masingit lang talaga no? Pero, sinabi ko talaga yon na hindi na ako pabata. Kumbaga, yung financial capacity ko pa ngayon, diba, hindi pa talaga siya ganon. So, iniisip ko kailangan ko magdoble. So, ang nangyari sa akin, pag dodoble-doble ko, na-scam ako. Yun. Kasi we are working according sa timeline na gusto natin. According sa plans na gusto natin. Which is, natawa naman ako. Pero sabi ko naman kay Lord na, Lord, hanggang dito lang naman yan, kaya hindi ako mag-ano ng more than that. Pag sumobra na dito yung talaga hindi naman na ako mag-ano. So, yun, nakita ko naman talaga, and I learned my lesson na
may mga times man na parang gusto nating pabilisin yung proseso. Gusto nating gumawa ng sarili nating kaparaanan, pero hindi pa rin talaga siya mag-work. Kailangan mo lang talagang sumunod sa plano ng Diyos. Sa tamang plano niya, sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang tao. 'Di ba? Sa tama. Kasi sabi nga dun sa tamang tao, tamang panahon. Ganon. So, hindi porket tama naman yung gusto mo mangyari, yung purpose mo na umasenso, na magawa to, mabitawan to, magawa to. Pero kung hindi yun yung pinapagawa sa'yo ni Lord sa panahon na yun, mali pa rin siya. Tama. So, yung last L na iiwan ko sa atin ngayon para tayo maging kalmado sa gitna ng ating pagsubok o sa gitna ng ating kawalan. Yung last L is let go. Let go. Wait lang, ulitin ko. May nakarinig ba? Let go. Yan. So sige nga, sabihin nga muna natin, let go. Kasi, sabi ko nga, yung ibon ba, nakakita na ba kayo ng ibon na may daladalang bag? Meron bang nakalipad na ibon na merong dalang bag? Baka pwedeng picturean ko naman para sikat siya, gano'n. So wala. So kung gusto nating makalipad, gusto nating malayo ang marating, kung gusto natin na magawa ng tama yung mga dapat nating gawin, kailangan nating bitawan yung mga hindi natin dala-dala. Kasi alam nyo, ang nagiging problema, kaya hindi rin tayo maging kalmado, hindi rin tayo makampante, hindi tayo, parang laging parang laging lutang yung isip natin, at hindi tayo makapag-focus kasi, yun nga, ang dami nating dala-dala. Ang dami nating iniisip. Ang dami nating gustong mangyari. At alam nyo ba, yung pinaka-main reason bakit tayo nai-stress, bakit tayo na-anxious, bakit tayo yung nagkakaroon ng anxiety, kasi sa dami ng dala-dala natin. Imaginein mo, simula pagkabata mo, hindi mo napatawad si ganito. Yung mga brokenness mo, kung ilang beses ka nang pumasok sa relationship, lahat yung dala-dala mo. 'Di ba? Imaginein mo yung mga nangyari sa'yo ilang taon na. 'Di ba? At yung mga pagsubok, at yung mga problema, yung mga temptation, yung mga bagay na hindi mo na dapat hawak, dala-dala mo pa. 'Di ba? Parang sabi nga, ikaw yung nagdadala ng sariling lason na pumapatay sa sarili mo. Ikaw yung nagdadala ng sarili mong palakol na pupupok sa ulo mo. So ikaw yung, sabi ko nga dun sa kanila, sabi ko, dun din sa isa kong chinat, na sabi niya kasi ganito, ganyan. Sabi ko, naiintindihan ko lahat ng rants mo, lahat ng pinagdadaanan mo. Pero, tandaan natin, lagi pa rin tayong may choice. Lagi pa rin tayong may choice kung hahayaan natin na yung nangyayari sa atin ngayon ay yun yung magkokontrol sa buhay natin. At yung magtatanggal ng kapayapaan sa puso natin. Meron pa rin tayong choice. Lagi pa rin nating piliin kung ano ba yung magpapanatili ng kapayapaan natin. Kasi alam mo, most of the time, inaalagaan nga daw kasi natin yung sakit. Inaalagaan natin yung problema, yung temptation, yung lahat ng pinagdadaanan natin. Sabi, yung mga yan, hindi mo dapat alagaan. Kailangan mo lang bitawan. Kailangan mong isuko sa Diyos. Kailangan mo siyang ipagkatiwala. So, tandaan natin na
Ano yung unang L para tayo maging kalmado, para tayo pumanatag sa presensya ng Diyos? First, dapat may tono yan eh. Char. So, una, listen. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Palakpakan muna natin ang bawat isa. Alam ko, maraming distraction sa labas. Marami. Parang maraming distraction sa labas. Tama? Marami kayong labahan. Marami kayong project assignments. Marami kayong crush. Kala ko Diba? Marami kayong mga problema, temptations, lahat ng yan. Pero, unang-una nyong gawin ay makinig. Inuna nyo yan ngayon, kaya palakpakan nyo ang lahat. Inuna nyong makinig. Kaya ngayon pa lang, magiging kalmado kayo. Kasi inuna nyo yung una nyong dapat gawin. Sabi nga, first things first. So, ibig sabihin, kung ano yung una siyang unahin. Yan. Dahil nagawa nyo na listen, ano yung pangalawa? Lay down. So, pwede ka na. Dahil alam mo na, narinig mo na yung instruction ng Diyos, ay ito pala yung purpose ko sa buhay. Pag narinig mo na yung purpose mo sa buhay, malalaman mo na kung ano yung dapat mong bitawan. Tama. Kasi kung ang purpose sa'yo ni God, eto, malalaman mo na kung ano yung mga hindi kasama sa purpose mo. Kaya pwede mo na yung bitawan. At sabi nga ni Lord kanina habang on the way ako, hindi porket binitawan mo na, wala na. Meron ka pang last step, yun ay i-let go siya. 'Di ba? Hindi porket inilagay mo na lang, kailangan lumayo ka din doon. Kailangan mo din siyang bitawan totally. Kailangan mo siyang i-let go. So, alam ko, lahat tayo merong backstory. Ano yung backstory natin? Uy, iba yung backstab. Backstory ng buhay natin. Kung dati kang ganito, ang haba na ng pagkakautang mo sa Panginoon, this is the time na maging kalmado tayo sa Panginoon, maging maayos yung relasyon natin sa Kanya. Doon lang kasi tayo, sabi nga, ang kapayapaan ay nangyayari pag meron tayong maayos na relasyon sa Panginoon. Kasi hindi daw talaga tayo magiging panatag or may kapayapaan kung magulo yung relasyon natin sa Diyos. So yun yung unang dapat maayos. And yung pamilya mo, yung sa trabaho mo, sa school mo, lahat ng nasa paligid mo will benefit from dun sa relasyon na naayos. Yung relasyon nyo ng Panginoon. So, ngayon, I wanna take this opportunity na meron man tayong gustong pakinggan. Ngayon yung oras na time ni Lord na makinig tayo sa Kanya. Tayo po muna ay panandaliang tumayo. Ito na yung opportunity na yan na yung puso natin, check natin yung puso muna natin. Magkaroon tayo ng heart check-up. I-check muna natin yung lagay ng puso natin. Yun. Kasi actually, tayo lang din naman yung nakakaalam ng lagay ng puso natin. Sabi nga, pwede nating maitago sa iba, pwede nating hindi ipahalata, ganon. Pero, ikaw at ang Diyos, alam na alam nyo yung laman ng puso nyo. Kaya this is the time na yung mga rants mo sa buhay, Lord, bakit ganito? God,
yung mga pinagdadaanan mo, yan, pwede mo yung sabihin muna kay Lord. Na Lord, sorry, pasensya na, nagawa ko to kasi ito yung battle ko ngayon, God. Ito na yung time na yun na, Lord, sorry sorry talaga, God. Ito yung nagawa ko. Sorry, God. Hinahabol tuloy ako ng kasalanan ko. Hinahabol tuloy ako ng temptation. Hinahabol tuloy ako ng mga dapat hindi na humahabol sa akin, God. Minsan kasi nagkakaroon ng entry point sa atin ng kaaway. Nakakapasok siya sa buhay natin at hinahayaan natin yun. So, this is the time din na i-let go natin yun kay God. I-lay down natin yun sa Kanya. Makinig tayo sa Panginoon kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kung ano yung gusto niyang ipa-let go sa atin. Napaka-importante na makinig tayo kay God. Napaka-importante na marinig natin yung boses nung unang nagmahal sa atin at yung patuloy na tumatanggap sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating karumihan. Hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Kaya napaka-importante na mapakinggan natin yung sasabihin niya. Kasi dito sa mundong ito, maraming magdidistract sa atin. Maraming hahatak sa atin pabalik. Maraming kukumbinsi sa atin. Maraming kasinungalingan ang mundo. Maging yung sarili natin, meron niyang sariling kasinungalingan. Pero napaka-importante na mapakinggan natin yung sasabihin ng Diyos. Kasi yun talaga tayo. At yun yung maganda niyang plano para sa atin. Napaka-importante na mapakinggan natin yung sasabihin ng Diyos. Kasi dun lang maitatama yung buhay natin. Dun lang maitatama yung sitwasyon natin. Kaya kahit gaano man karami yung nagsasabi sa'yo ngayon na dapat ganito, ito. Piliin mong makinig muna sa sasabihin ng Diyos. Huwag mo hayaan na madistract ka, huwag mo hayaan na magdesisyon ka base sa nakikita mo at base sa sitwasyon mo ngayon. Kundi unahin mo na kausapin muna ang Ama mo. Ang gumawa sa'yo, ang lumikha sa'yo, ang nakakakita ng buong buhay mo. Simula pa noon, ngayon, at sa panahon na darating, nakita niya ng lahat yan. Kaya alam na alam niya kung ano yung dapat niyang gawin sa buhay mo. Kailangan mo lang magtiwala na meron siyang magandang plano sa pagsunod mo. Kailangan mo lang maniwala na every time na nagsumusuko ka sa Panginoon, every time na may binibitawan ka, every time na parang hindi mo na kayang gawin pero ginawa mo pa rin para sa Panginoon, lahat ng yon ay nakalista, nakaukit sa puso ng Diyos. At darating ang panahon, i-reward niya yan, bibigyan niya yan ng pagpapala, bibigyan niya yan ng higit pa. Higit pa. Sabi nga sa Bible, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya patuloy mong mahalin ang Diyos, patuloy mo siyang unahin. Kahit kapalit man nun yung mga kaibigan mo, kahit kapalit man nun yung sarili mong kagustuhan, kahit kapalit man nun is yung pansarili mong kaligayahan ngayon, so unahin mo ang Diyos. Ama, dinudulog ko po sa panalangin, Lord.
magkaroon kami patuloy ng ganitong puso, Lord. Hindi kami perpekto. Sorry talaga, God. Hindi kami perpekto. Maraming pagkakataon na inuuna namin ang ibang tao. Inuuna namin yung sarili naming kagustuhan at plano. Pero Lord, nawa sa oras na ito, napakinggan namin yung mensahe mo na ikaw yung dapat naming unahin para kami maging kampante, maging kalmado sa oras ng delubyo. Kasi pag kami ay nasa piling mo, kakampi ka namin. Lord, kahit ano pa mang delubyo, hindi kami matatalo nun. Pero ang mahirap ay pag hindi kami nasa piling mo, konting delubyo lang, bagsak na kami. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sundin ang kalooban mo, God. Ikaw na mamahala, Panginoon. Ikaw na mamahala. Hindi namin hawak ang kinabukasan. Pero patuloy kaming lalaban. Dahil alam namin na kaya mong hatiin ang daan para sa amin. Once na sumunod kami, Panginoon, once na nagtiwala kami sa iyo, kaya mong hatiin kahit ang pinaka-imposible. Lord, kaya mong gawin. Gagawa ka ng paraan para mangyari yung plano mo sa buhay namin. Kahit gaano man kalaki ang harang, kahit gaano man ka-imposible, Panginoon, magiging posible dahil yun ang expertise mo, Panginoon. Yun yung kakayanan mo. Gawing posible ang imposible. Kaya Lord, salamat, Ama. Nawa, Lord, sa oras na ito, nagkaroon ng pagbabago sa aming puso. Hindi lang kami na-inform. Hindi lang kami na-inform, kundi kami ay na-transform ng iyong mga salita. Hindi lang kami natuto, kundi kami ay mababago ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama ko. Ikaw lang talaga yun, Lord. Ikaw lang talaga. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa lahat, O Diyos. Yes, Lord. Salamat, Ama. Hallelujah. Yes, oh God. Amen.